Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So, ang ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan pong Honest to God. At ang verse po natin ay mula po sa Psalm chapter 32 verse 5. Ang sabi po, "Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Amen. So, honest to God. Sabi po ng author natin dito sa Our Daily Bread, my 3-year-old grandson's day was off to a rotten start. He couldn't find his favorite shirt. The shoes he wanted to wear were too hot. He fussed and fumed at his grandmother, then sat down and cried. "Why are you so upset?" I asked. We talked for a while, and after he calmed down, I gently inquired, "Have you been good for Grandma?" He looked thoughtfully at his shoes and responded, "No, I was bad. I'm sorry." My heart went out to him. Instead of denying what he had done, he was honest. In the following moments, we asked Jesus to forgive us when we do wrong and to help us do better. In Isaiah chapter 1, God confronts his people about the wrongs they'd committed. Bribes and injustice were rampant in the courts, and orphans and widows were taken advantage of for material gain. Yet even then, God responded mercifully, asking the people of Judah to confess what they'd done and turn from it. Sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ng Panginoon sa kanila, "Come now, let us settle the matter," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Amen. God longs for us to be open with Him about our sins. He meets honesty and repentance with loving forgiveness. According to 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Because God is merciful, new beginnings await. Amen. Praise the Lord. So dito po sa ating story, ang nagkukwento yung grandmother at yung apo niya, paggising pa lang, yung nagtatantrums, masama na ang mood. So, hindi niya mahanap daw yung favorite shirt niya, mainit daw yung sapatos na uh, yung isusuot niya. Tapos, ang dami niyang yung naiirita siya sa lahat hanggang sa, umiyak na siya, umupo na siya at umiyak. So, kinausap siya ng grandmother niya. Sabi niya, bakit ka upset? So, bakit nagmamaktol ka? Ganon. So, after nila mag-usap for a few minutes, kumalma na yung bata, So, tinanong siya nung kanyang lola, naging mabait ka ba kay grandma? And after, yung pinag-isipan niya pinag-isipan niyang maigi bago siya sumagot na sabi niya, hindi, I was bad and I'm sorry. So, yung grandmother niya is naawa sa kanya kasi instead na i-deny niya or mga tuwiran pa siya, ay naging honest siya at nag-sorry siya dun sa kanyang ginawa. So, after that, nag-pray silang dalawa, humingi sila ng kapatawaran sa kay Jesus Christ na dun sa kanyang nagawa and humingi sila ng tulong to help him do better. So, napakagandang napakagandang disiplina sa bata. Yung pinakita nito ng grandmother na ang bata nga po dapat maliit pa lang tinuturuan na natin ng ganito. Yung wag natin silang um, yung ipapanish ng sobra-sobra pagka sila ay nagtatantrums, sila ay nagkukulit ng sobra. Huwag nating yung basta-basta papaluin na lang tapos walang explanation, hindi natin kinakausap, So, minsan kasi hindi lang nila mai-communicate yung gusto nilang sabihin. Dahil nga hindi pa ganoon kalawak yung vocabulary nila, hindi nila alam paano i-express yung sarili nila. So, maganda yung ganito, yung kakausapin natin sila ng pag kumalma na sila, explain natin kung pinagalitan natin, explain natin bakit pinagalitan. At ito yung napakaganda, yung itinuro ng grandmother niya na yung naging honest siya So, tinuruan siya ng grandmother niya na
Pag nakakagawa tayo ng hindi maganda, hingi tayo ng tawad sa Panginoong Jesus at humingi tayo ng tulong na mabago tayo. Ano po? So, bata pa, dapat natitrain na natin sila ng ganun. Kasi pagka nagkakamali sila at papaluin lang natin ng basta-basta, yung papaluin lang natin ng sobra and then walang explanation, ang tendency, natatakot na silang magsabi ng totoo. So, the next time, magsisinungaling na sila or mga ngatwira na sila. So, napakaganda ng training na na ginawa niya po. So the same way sa ating Panginoon din po, yung mga yung pinili niyang bayan po na talaga naman uso yung mga suhulan, bribes, masuhol, injustice. So ano bang Tagalog ng injustice? Yung walang hustisya. uh, Tapos tinitake advantage nila yung mga ulila, yung mga widows para sa sarili nilang kapakinabangan. Nung mga ganun yung mga nangyayari, po, kahit na ganun nakasama yung mga ginagawa nila, same sa panahon natin ngayon, po, ang sagot pa rin ng Panginoon sa kanila is very, merciful. Siya pa yung lumapit sa kanila. Siya pa yung naghimok sa kanila, nag-encourage sa kanila na, come now, let us settle the matter. So, ang sabi niya dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, though your sins are like scarlet, ang scarlet po ay bright red, po, they shall be white as snow. So alam naman natin ang snow puting-puti, po. Though they are red as crimson, ang crimson naman ay dark red or parang blood red, they shall be wool. So yung wool yung yung balahibo ng tupa na kulay puti din, po. So ganun po yung ating mga kasalanan, kahit na parang kasing pula siya ng dugo, palilinisin niya ng Panginoon, po, magiging kasing puti ng niebe or kasing puti ng ng yung balahibo ng tupa, po. So ganun yung paglilinis ng Panginoon sa atin. So ang nais po ng Panginoon, pag tayo ay nagkakasala, instead na parang papanindigan na lang natin yung pagkakasala natin dahil sa pride. Let's say nagkamali ka, tapos ito na yun panindigan ko na kasi andito na ako, hindi ka na lang lalapit sa Panginoon kasi iniisip mo hindi mo na kayang bitawan yung kasalanan mo, hindi ka na lang lalapit sa Kanya, tuloy-tuloy ka na lang dun sa ginagawa mo. Or ang iba naman nangangatwiran kung sino-sino ang sinisisi natin pero hindi natin pagsisihan yung ating kasalanan, po, na hindi kasalanan kasi ni ganito, kasalanan kasi ni ganyan. Parang si 'di ba, si Adan, nung tinanong siya ng Panginoong Jesus, bakit ka kumain nung tinanong siya ng Panginoon kung bakit siya kumain ng pinagbabawal ng prutas, ang sabi niya, itong babae po kasi. Tapos nung tinanong naman si Eva, bakit ginawa mo yan? Sabi niya, ito po kasing ahas. So, ganun yung nature natin, po, na pagka tayo ay kino-confront, instead of being honest at humingi ng kapatawaran, ay nagtuturo tayo kung sino-sino sinisisi natin. Ito kasing ka-office mate ko ito kasing kasama ko sa bahay Ganun yung nature natin, po. So, ayaw ng Panginoon ng ganun. Instead na mga twiran tayo or panindigan na lang natin yung kasalanan natin, or ang iba nagtatago pa sa Panginoon na akala mo hindi malalaman ng Panginoon hindi alam ng Panginoon yung kasalanan nila. So instead na ganun yung gawin natin, ang nais ng Panginoon is maging open tayo sa Kanya. Mas nagagalak siya dun sa makasalanan na nagiging honest at nagre-repent, po, kaysa dun sa makasalanan na tinuloy-tuloy na lang yung kasalanan niya, or nagtuturo ng iba na lahat na lang may kasalanan maliban sa sarili niya, or yung iba naman ay nagpapanggap na parang walang nangyari, parang wala lang. O pag ganun, yung iba parang kala nila matatago nila yung kanilang ginawa, which is imposible nga po matago natin yan sa Panginoon. Sa tao matatago natin, pero sa Panginoon hindi, po. So ang iba magaling magpanggap na parang wala lang, pero alam po yan lahat ng Diyos. Kaya mas better pa po na maging open na tayo sa Kanya, maging honest tayo sa Kanya. Mas nagagalak po ang Panginoon sa ganun, po. Sabi po dito, He meets honesty and repentance with loving forgiveness. So yun po yung, kaya nga po dapat hindi tayo matakot na maging honest sa ating Panginoon. Hindi tayo dapat matakot na mag-confess. Hindi tayo dapat matakot na mag-repent at lumapit sa Kanya. Po, kasi He is loving and He is
just, ano po, sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, ganun po kabuti ang ating Diyos, ganun niya tayo kamahal. At sabi nga, because our God is merciful, new beginnings await. So dahil sa habag at pag-ibig ng ating Panginoon, dahil sa kanyang katapatan sa atin, na makakapag-start ulit tayo ng panibago kahit na tayo ay nagkasala. Ano po, matapos nating magkasala, pag tayo ay nagsisi, humingi ng tawad sa Kanya, may new beginnings ulit, at ang ating mga kasalanan na inihingi na natin ng tawad sa Panginoon, kinakalimutan na niya, ano po, hindi niya nililista. Hindi katulad ng tao na, sige, pinapatawad na kita, pero wag mo nang, wag mo nang, yan, tandang-tanda ko yan, hindi ko makakalimutan yan. Ganun yung nature ng tao, ano po, or pagka nag-away kayo ulit, di ba ganito din yung ginawa mo eh, yung sinusumbat yung mga nakalipas na. Yun tayo eh, pero ang Diyos po hindi ganun. Once na tayo ay totoong nagrepent, humingi ng tawad sa Kanya, burado na yun sa Kanya. At yun, kaya yun yung isa sa mga dahilan din bakit hindi tayo dapat matakot sa ating Diyos. Ano po, katulad dito sa ating kwento, yung sa grandmother, ano po, na nahabag siya dun sa kanyang apo nung naging honest, ano po, at humingi ng sorry sa kanya. So, yun po yung godly character, ano po. At yun din po dapat yung ituro natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga anak, para maputol na rin yung chain. Kasi ako personally, ganito ang attitude ko, yung takot akong umamin ng kasalanan ko kasi ayokong mapagalitan, takot akong masermonan, takot akong mapalo. So itatago ko na lang, or magpapanggap na lang ako na walang nangyari, or sisisihin ko yung ibang tao. Ganun ako. And I want to break the chain, ano po, na God willing, pag magkaroon din po ako ng anak, gusto ko na ituro sa kanya yung maging honest, yung magkaroon ng courage na humingi ng tawad at akuin yung kanyang kasalanan. Kasi yun yung nais ng Panginoon, ano po. So sa atin din po, let us break the chain. Simulan natin sa ating sarili. If we did something na alam natin hindi kalugod-lugod sa Panginoon, lumapit tayo sa Diyos. I-confess natin sa Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Pagsisihan natin yung ating kasalanan, ano po. And let us ask the Lord to help us do better, ano po. Let us ask Him na baguhin yung ating buhay. So, sabi nga dito sa ating sa 1 John 1:9, our Lord, our God is faithful and just, ano po. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, from scarlet to snow, from crimson to wool, ang paglilinis sa atin ng Diyos. Amen. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Thank you for your reminder, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, araw-araw kaming nagkakasala, araw-araw kaming nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa inyo. At madalas, Panginoon, natatakot kami na umamin sa inyo or lumapit sa inyo, humingi ng kapatawaran, maging sa aming kapwa, O Lord. Give us the courage, Panginoon, na pagsisihan ng buong puso yung aming mga kasalanan. Alisin niyo po yung aming takot, Panginoon, dahil kayo nga po ay isang tapat at mabuting Diyos. Kayo po ay mapagmahal na Diyos, at kayo po ay mapagpatawad, Panginoon. Kaya wala po kaming dapat ikatakot, Panginoon. Thank you for reminding us, O Lord, na instead na lalong lumayo sa iyo, Panginoon, pag kami ay nagkakasala, marapat po na lalo kaming lumapit sa inyo, Panginoon. And nawa, Lord, tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan ang mga kasalanan na patuloy pa rin kumikilo sa aming buhay, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin sa araw-araw hanggang sa marating po namin yung buhay, Panginoon, na kalugod-lugod sa inyo. Salamat po muli, O Lord. Purihin ka. At i-bless niyo po ang maghapon na ito, Panginoon. Pakaingatan niyo po ang bawat isa. At pagbalahin niyo po lahat ng hawakan ng aming mga kamay. Purihin ka, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So yun po, maraming salamat po sa pakikinig at panonood. God bless you all.